So we have a deficit of 1.6 trillion, something change. Kailangan gumastos ang gobyerno dahil merong tinatawag na multiplier effect. Yun hubang ayuda, merong multiplier effect. Ananto ko, linuloko mo na naman kami, Kimbo. Yan ang sagutin mo, Madam Chair. Para saan na naman yung 1 trillion na yan? Yan na nga ba sinasabi natin? Mismo hong mga kasama nila dyan sa House of Representatives, di na humasikmura yung mga kababuyang pinagagawa ng ibang mga congressman dyan. Congressman De Jesus, renekta na hong tinanong itong si Kimbo. Kung para saan yung 1 trillion na naman na yan? Yan nga ba sinasabi natin? Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dito sa PH Update. Pero kung gusto nyo sumali sa ating community para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video, click nyo lang ho yung join button sa baba. Ayun na nga mga kababayan, ito na nga ho ba sinasabi natin, sila-sila na dyan sa House of Representatives, nagtatanungan na. Kasi nga naman ho, marami hong kabalbalan na ginagawa ang kasulukuyang administrasyon. Siyempre, yung ibang mga congressman dyan, hindi lang ho nagsasalita dyan, pero alam ho nila kung ano ang tama. Yung si Mix, di ho siya kasali dun sa mga congressman na yun. Malakas lang naman yung si Mix Lograles sa social media, no? Pero pagdating dyan sa House of Representatives, naku po, wala namang sasabihin yan dyan. Kaya saludo ho tayo dito kay Congressman De Jesus. At least, kahit hindi kilalang maingay dyan sa House of Representatives, tumayo at nagtanong kung para saan yung 1 trillion na yan. Pero bago yan mga kababayan, pasadahan ho muna natin ang mga maiinit na kaganapan sa social media. Ano ho to? Babala sa ating mga kababayan, papalapit na naman ho ang bagyo. Alam niyo mga kababayan, dito sa bansang to, ang mga bagyo, mga natural calamity na nagdumadaan sa ating bansa, yan ho ang pinakamatinding fact-checker ng administrasyon ni Marcos Jr. Di ba nung SONA, binida niya 5,500 flood control. Di man nag-isang linggo, bumaha. Dumating yung bagyong Karina. Anong nangyari? Anong nangyari pagkatapos ng pagkasabi niya ng 5,500 flood control? Pinakita ng universe na yung mama na yan ay napakasinungaling. Ngayon mga kababayan, habang tuloy-tuloy ang ginagawa ho nilang pagpaparty-party diyan sa Malacanang at mayat-mayang party ho, hindi ho natin maintindihan bakit kailangan pumarty nitong pamilya na to. Sabi naman ng mga talagang nagpupulburon. Pagka daw nakapulburon ka, parting-party ka, yan ho talaga daw ang trip ng mga pulburonic, no? Yun na nga mga kababayan, parang wala ho silang yung tipong malasakit talaga sa ating mga kababayan. Hindi ho nila nararamdaman na tama pa ba to? Grabe, mayat-maya may party tayo. Di ba to nakakahiya? Di ba? Wala na ho silang mga ganong pakiramdam sa kanilang mga pangangatawan. Kaya yung 1 trillion na yan, dapat na ho nating pasadahan. Ito na ho, si Congressman De Jesus, harapang tanongan na ho dito kay Madam Chair. Madam Chair, ikaw yan na nga ba sinasabi natin? Rekta na ho tayo mga kababayan. Yes, Mr. Speaker. Thank you. Your Honor. Siguro gusto ko lang linawin para yung mga nakikinig sa ating mga kababayan natin, no? You mentioned a while ago during the interpellation of Kong Bordado, our budget for next year 2025 is 6-point-something trillion. Am I right? That is correct, Mr. Speaker. 6.352 trillion pesos, Mr. Speaker, Your Honor. And the projected income for 2025 is 4-point-something trillion. Is that correct? Mr. Speaker, total projected revenues is 4.644 trillion pesos. So we have a deficit of 1.6 trillion. Something change, right? 1.537, Yeah. Mr. Speaker. Gusto ko lang malaman, Mr. Chair, no? Mr. Speaker, sa ating magaling na Madam Sponsor, I heard, if I'm correct, no, you mentioned na our borrowings will be amounting to 2.5 and change trillion. Am I right? Naku po, That is na nga ba correct, sinasabi natin? Mr. Speaker, Your Honor. So, Mr. Chair, no, siguro, please enlighten us, Mr. Speaker, Madam Sponsor, bakit may sobra tayong almost 1 trillion? Para lang malaman natin mga kababayan. Bakit may sobrang 1 trillion, Kimbo? Yan nasagutin mo. Yan, tingnan ho natin kung ano sasagutin itong si Kimbo. Ano yung difference na yun? So mas sagot! malaki po ang expected natin na
spending kumpara sa ating kikitain? Yun ang tanong natin. So, ang tawag po natin dyan, pump priming. Yan po ay isang Keynesian principle. Matapos po ang Great Depression sa Amerika, matapos po ang World War II, nung sinabi ni John Maynard Keynes, para palaguin natin, para makabangon ang ekonomiya, ay kailangan gumastos ang gobyerno dahil merong tinatawag na multiplier effect. Yun ho bang ayuda, merong multiplier effect? Ananto ko, linuloko mo na naman kami, Kimbo. Walang matinong proyekto tong administrasyon na to. Kaya wag nyo kaming paandaran na multiplier effect na yan, ha? Tigilan nyo kami sa mga kalokohan yung yan. Hindi porket maraming mababa ang kinikita natin sa gagastahin natin sa 2025. Nakakabuti yun. Kung yung paggasta naman natin, ilalagay natin lahat sa ayuda. Wala akong balik yon. Tong-it at bingo ang kakararatnan ng pera na yan. Naiintindihan nyo ba mga kababayan? Binibida nitong si Kimbo, multiplier effect daw yon kasi may lolo pa yan o kung ano-ano mang prinsipyo yung mga pinagsasabi niya. Walang epekto yan sa ekonomiya, yung additional na 1.6 trillion na yan kung ipamimigay lang bilang ayuda. Nga. So, ganito rin ang konsepto. Kailangan gumastos ang gobyerno sa mga programa na merong multiplier effect. Ibig sabihin, okay, kailangan gumastos ng gobyerno sa mga programang may multiplier effect. AX, tupad, akap, multiplier effect, palakpakan. Anak ng toka. Wala na, ayoko na. Ayaw na natin. Yun ang mga programa na yun, multiplier effect, palakpakan. Ibang klase kayo, madam. Harapang panluloko to sa sambayan ng Pilipino. Harapan ng panluloko to. 1.6 trillion mapupunta sa taong bayan. Para saan? Ayuda? Programa? Ayuda? Anak ng tokwa. Sa pisong ginagastos ng gobyerno, dapat mas higit pa sa piso ang nagiging suma total in terms of output. Ekonomista ka nga, madam. Palakpakan ho natin ng ekonomista ng House of Representatives. Anak ng tokong ekonomista yan. Ay, naku po. Nakikita nyo ba mga pinagagawa nyo dyan? Mga unggoy kayo? Mga kamote ho talaga itong mga walang yang to. Multiplier effect ayuda. At dahil dyan, in the end, ay lalago tayo. So yun ang konsepto ng in the end, kailan ho yung end? Kailan yung end? Palpaliw. Gusto ko na lilipad na tayo. Saan ang end? Kailan ho yung end? At the end daw, meron pong pump-priming na lalaman, pamimigay lang naman ng ayuda. Kumbaga, pinopromote natin ang growth when government spends. So, yun po. And especially dahil nanggaling tayo sa pandemic, pinopromote natin ang economic recovery by spending. hanggang ngayon, pandemic economic recovery pa rin ang... Tigilan yung pamimigay ng ayuda, gumawa kayo ng kapakipakinabang na batas, mga reforma, mga trabaho, visit kayo. That will lead to my second question, Mr. Speaker, to Madam Sponsor. So, can you confirm that more than 13% of the proposed budget is to service our debt burden? This makes debt interest payments the second biggest contributor to the budget growth. Is that correct? Yes, that is correct. Ito namang si Sir, wag ho kayong para ho sa 2025 national election yan. Para yan doon sa mga young. Para doon sa mga congressman na bumalat kay VP Sara, kayo naman. Mr. Speaker, palito. And do you know how much that will go to our debt payment or debt servicing? About 800
800, 848 billion pesos, Mr. Speaker, Your Honor. And my record says 876.7 billion. Parang Naku po. mababa yung ano nyo. Mas gusto ko yung sa inyo, mas mababa ang ano nyo. To be exact, 8 Naku, ayun na nga ba, parang yun na nga ba sinasabi na, oh, ano? So kasama po Oh. ang net lending dun sa 876, Mr. Speaker, Your Honor. Hirap, no? So how much is it, Mr. Speaker? Madam Sponsor? 848 ang interest payments po So for national government, for year, 2025. so 848 billion. Yes. So Mr. how many Speaker, Your percent Honor. is that? 13% of our total budget for next year? How many percentage yung debt servicing natin? 11%, Mr. Speaker, Your Honor. So 11%. So, Mr. Speaker, so in short, 11% ng budget natin goes to debt servicing. Including ba yung principal doon or just the interest? Just interest, Mr. Speaker. My So we goodness. never pay yung principal natin, Mr. Speaker, Madam Sponsor? Yes, we do pay for, we amortize our principal. But for, hindi po natin nakikita sa appropriations because magdo-double count po kung isasama natin. Okay, Mr. Chair. So, Mr. Chair, the allocation for interest payment on debt increased by over 140-something billion from 670 billion 2024. So, mayroon tayong difference na 100 billion. Is that correct? Correct? Tama ba yun? That is, wait. Ang increase po from 20, Alam mo, Madam Chair, yung mga tanong na yan, dapat anticipated nyo na yan. Kaso ang problema, inaasahan nyo, wala na magtatanong dyan sa budget na yan. Diba? Hindi mo nila inaasahan na mayroong magtatayo at i-scrutinize pa yan. Tatanungin, bakit may sobrang 1.6 trillion? Bakit sobra tayo ng 1.6 trillion doon sa kita natin versus sa gasta natin? Hindi yun lang anticipated. Akala nila, yes man lahat ng congressman dyan. from 2024 is from 670.4 to 848. So, a difference of 177 billion, something like that. Yes, that is correct, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Madam Sponsor, can you simply say that the COVID-19 affected our budget or our debt servicing na malaki? Malaki bang naging sanhi ng COVID-19 natin? Absolutely, Mr. Speaker. Can you give us yung detail? Kasi para malaman, kasi sa totoo lang, Mr. Speaker, Madam Sponsor, yung mga tao nagtataka, no? At least this is the time na explain natin sa kanila na every year tumataas ang ating utang, no? At akala nila saan napupunta ang ating pera. So ito bang COVID-19, kumpara mo year by year, ilang percentage ang tinaas because of the COVID-19 pandemic? So kung titignan po natin ang gross borrowings by administration, nung panahon po ni President Aquino, ang kanyang debt to GDP ratio nung siya po ay nagtapos ay 41% lamang. 4.4 4.4
Ano ba? Mahinang klase ka pala, madam. Ekonomista ka ba? O yung staff niya galingan yun. Bago kasi sumalang, ayusin niyo yung mga papel. May binibida ka pang akino-akino. Di mo naman pala alam yung mga datos. Siguraduhin mo muna, madam, bago ka umupo dyan, siguraduhin mo yung mga sinasabi mo. Pinaghihintay mo itong si Congressman De Jesus, Mr. Speaker, let me... Okay, beginning President Aquino, Gulo ang mo, gross borrowings, 4.4 billion. Ang kanyang Bottom line dito, kaya napakalaki ng budget na naman natin para sa 2025 dahil magto-2025 midterm election. Para malaki magagastos ng mga tambaluslos. Yung kanilang mga ticket sa Senado, para ma-sureball nila, maraming mapamigay na ayuda. Yun lang naman ho yun. Tuloy. accumulated Ang gulo mo. borrowing Ayusin. was 1.365. So, maliit lang po. 29.8% increase lang po. Pero nung panahon po ni President Duterte, panahon nga ng pandemya, ang accumulated debt is 7.47 trillion. Trillion, no? Trillion pala po, sorry ha. Ayusin niyo ho kasi, madam. Bago pumunta dyan, mag-practice muna kayo. Di siguro nag-rehearsal. 7.47 trillion, which is a 125.6% increase. Pagdating po ng ating present administration, ang debt accumulation so far is 2.27 trillion pesos or a 16.9% increase. So yun po ang pagkakaiba po across administrations. At uulitin ko po yung kay President Aquino, 1.365 trillion pesos. So yun ang difference po. Ulitin ko po, kay President Aquino, 1.365 trillion. Ang kay President Duterte, 7.47 trillion. Ang kay President Marcos, 2.2 trillion pesos. So because of the pandemic, Mr. Speaker, hindi lang, Kailangan i-emphasize yung pandemic kasi yung mga ano dyan, yung mga mahuhusay na naman dyan. Ay, kay Digong ang taas. dumoble, I think 6 times pa ata. Parang ganun lumalabas because of the pandemic. Now, by the end of the 2025, ano bang projected outstanding national government debt natin? Magkano ang magiging utang natin by the end of 2025? By the end of so sa ngayon po, ang ating debt stock, okay, by the end of 2025, ang ine-expect po natin na outstanding debt is 7.351 trillion pesos. By the end of, with a debt to GDP ratio of 60.4%. Yan ang expected natin po. So, tumaas na naman. So, you mentioned a while ago when I was listening, the debt to GDP ratio natin right now is 60.9%. Am I right? 60.9. Yes, that is correct. And then you also mentioned the target before the end of 2028. Ang target nyo is 56.3%. Is that correct? This is a lower target. Okay, it's a range pala. Ang, 56.3, that is correct po. Tama, di ba? Yan ang sinabi Yes. nyo kanina. Yes po. Now, at the end of 2028, so we're talking about 25 up to 2028. So with the difference of, kukumpara mo yung GDP na inanyo nyo, target nyo, so pwedeng tumaas to, pwede rin bumaba. Kasi target lang nilagay nyo na 56.3. That is correct. There's only 4 point something. So you're talking about
the debt to GDP ratio from 2025 to 2028, 4 point something lang ang ina-expect yung tataas for almost 4 years tayo. Is that safely to say? Tama ba yon? Pababa po ang debt to GDP. Yeah, ng 4% About 4 lang. points. Isn't it masyado siyang maliit? Well, kasi tatandaan po natin na ine-expect din po natin na tumaas din ang ating utang. Kasi taon-taon, ine-expect natin na magde-deficit naman po tayo. Every year, ine-expect po natin na deficit spending tayo. So, ibig sabihin, taon-taon, umuutang po tayo. Ganun naman po. So, halimbawa, Paulit-ulit naman itong mga sinasabi ni Kembo. Ano ba yan? 2025, we expect 17.3. By end of 2026, we expect to have a total debt of 18.8. By the end of 2027, we expect our debt to be 19.8. By end of 2028, we expect our debt to be 20.7. So ganun po. But despite an increasing debt stock, ine-expect din po natin na ang ekonomiya po natin ay lumalaki. Alam niyo po, sa buong ASEAN, Oh, sige, bida mo. tayo po ang inaasahan na pinakamataas ang growth rate, 6.2%. Wow, inaasahan. Galing ha? Ka-level na natin sa growth rate ang Vietnam. Wow, ka-level na daw ang Vietnam. Palakpakan natin si Kimbo. Anong toko, ibang klase talaga tong si Kimbo. Ano naman ho kayang binabanatan nitong ali na to kung ano naman sinasabi? Pero ang kagandahan po is sa inflation, ina-expect po nila na mas mababa ang inflation rate natin sa Vietnam. So in other words, suma total, ahead tayo in terms of outlook. So Wow, ahead daw ho tayo sa Vietnam. yun po. That's the reason for why we expect our debt to GDP Kung gayon pala, gaganda ekonomiya natin, bakit naglalabasan yung mga dayuhang mamumuhunan? To, tanong lang naman eh. Kasi kung base dito sa sinasabi nitong si Kimbo, ahead tayo sa Vietnam o kung ano-ano kalokohan yan, bakit nag-aalisan yung mga dayuhang mamumuhunan sa ating bansa? Bakit ho sila umaalis? Kung palang napakaganda ng ano natin, na kalagayan ng ating bansa, ano ba dahilan? Yun, pakipaliwanag na lang ho yun. ratio to be much lower in 2028 because we expect our economy to be growing. Sabi Mr. mo Speaker, distinguished sponsor, will the Filipino taxpayers expect to pay these debts forever? This portion of the budget represents money that could have been allocated for government projects that can actually reach the Filipino people. Our outstanding debt level will just continue to post new record highs because of continued budget deficits that will be financed by the additional borrowings. What is the plan of our government to offset these borrowings? Ano mga plano natin, no? At least, do we have a catch-up plan na every year na tumataas na lang itong ating borrowings, no? When will stop, no? And the Filipino people hindi na nararamdaman yung ang kanilang buhay dahil nga ito, patas ng patas ang ating utang, yung kanilang buhay hindi naman nagbabago. Ouch! Ouch! Sakit nun, Madam Chair. Pataas ng pataas ang utang ng sambayan ng Pilipino sana, ng sambayan ng Pilipino na intended sana para mapabuti ang kalagayan ng sambayan ng Pilipino. Wala akong nangyayari. Tama yan si Congressman So, Diaz. this is the time, Mr. Speaker, na malaman na naka-live tayo, malaman ng ating mga kababayan, itong mga utang ng ginagawa natin, Mr. Speaker, Madam Sponsor, ay nakakatulong ba ito sa ating mga ordinaryong kababayan? Naku po. Well, una sa lahat, parang ang pinaka-importante sa lahat is dapat lumago ang ating ekonomiya. Yun ang pinaka-importante sa lahat. So paggamat umuutang tayo, dapat Okay. Kaya dapat laging mamigay ng ayuda para gumanda ekonomiya natin. Palakpakan ho natin itong si Kimbo. Galing. Galing, galing. Ako, bilib ako dun ha. Sa lahat ng sinabi niya, dun ako bumilib. Dapat mapaganda ang ekonomiya, so mamigay tayo ng mamigay ng ayuda. Ganun ho ba yan, Madam dapat Chair? magamit ng tama ang utang
such that Paano ang paggamit ng tama? Ipamigay bilang ayuda, ganun ho ba? Palakpakan ho natin ulit si Madam Chair. Kasi kalahati dyan, malamang sa malamang, pupunta na naman sa ayuda. lumago ang ating ekonomiya. Diba? Kasi hindi dapat mapunta tayo sa isang sitwasyon na umuutang tayo pero yung utang na yan ay nagiging behest. Diba? So yun ang hindi pwedeng mangyari. At obviously ang mga pinag-uutangan natin ay para sa mga bagay na talagang kailangan natin tulad ng mga railway, di ba? Sino naman Wow! ang Akala ko bang kinuha nyo yung budget dyan sa PhilHealth para panggawa ng tulay at ng mga kung ano-ano. Ngayon, mangungutang na naman tayo panggawa ng railway. Aba, ang galing talaga. Palakpakan ho natin. Wala akong ayuda. Walang ayuda. Puro infrastruktura. Anak ng toko. hindi nangangarap na magkaroon ng isang modern railway system dahil tayong lahat ay sawang-sawa na sa traffic. Di ba? Wow! So, yun ang mga Kala ko dati matalino talaga to. Wala ng akong mga mahina pala. inuutang natin. So, yun ay inaasahan natin na magpapamodernize ng ating ekonomiya. So, and at the same time, habang lumalago ang ating ekonomiya, ang ating deficit ay lumiliit over time. So, kung during the pandemic ay umabot yata ng lagpas 7% ang ating deficit, ang ibig sabihin ng deficit ay sobra sa kita ang gastos natin. Pero sa ngayon, nakikita natin na dahil tama ang direksyon ng ating economic managers, ay lumiliit ang ating deficit. So, Wow, tama daw ang direksyon ng economic natin. Palakpakan ho natin si Kimbo. Ang gagaling ng mga economic manager natin Kung saan-saan na ahensya ng pamahalaan inuugot mga pondo nila. Meron sa PhilHealth, di ba? Wala na, ubus na ho yung PCSO kaya ngayon mainit ngayon PhilHealth, maraming pera doon. Yung mga manggagawa, marami hong contribution doon. Kaya doon ang ngayon, pinaka-mainit, hot yun, hot. So, kung ipapagpatuloy natin ang ginagawa ng ating DBCC, by the time this administration ends, ang nakikita natin na deficit ay 3.7% na lang. So, yun ang pinaka siguro dapat tignan natin that we are heading towards the right direction. So, yun po. And at the same time, ay patuloy sa pag-improve ng pangongolekta ng buwis. As much as possible, ayaw natin ng bagong buwis kasi ang dami naman talagang buwis na nandyan na hindi lang talaga natin nakukolekta ng maayos. So, yun ang I think nagiging direksyon naman ng ating DOF. Mr. Speaker, Your Honor. So, Mr. Speaker, Madam Sponsor, I just want to repeat myself. So, in the next few years, we'll see a decrease in our deficit. Yun po, Mr. Speaker. Yun ang Your Honor. target. Yun po. Yan ang kailangan talaga natin makita. 3.7% ang ating target. At biruin ninyo, lagpas 7% po yan during the pandemic. Okay. So, thank you, Madam, Mr. Ayun na nga mga kababayan, dito na unahan tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Kung di nyo po napanood tong video na ito, click nyo lang, mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin Pilipinas. Isa po upang palakpakan para dito sa napakahusay na ekonomista. Ekonomista daw siya di ikaw na.